Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, malipayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Thank God, it's Friday. Bagamat may mga hamon sa buhay, naway wag tayong makalimot at magpasalamat pa rin sa may kapal dahil nga sa kabila ng mga ito ay magkakasama pa rin at buo ang pamilya. Sa mga estudyanteng may nagbabalik paaralan na ngayong araw at sa mga empleyadong naghahabol ng mga deadlines, nako siguradong nais niyong malaman kung papabor ba yung panahon sa inyong mga lakad. Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo maghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Friday morning, August 19, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Kung ang maraming estudyante balik eskwela na ngayon, ang ilan naman #walang pasok pa rin dahil nga sa mga epekto ng habagat. Sa abiso nga ng mga lokal na pamahalaan, all levels walang pasok sa Guagua pati na rin sa Masantol at Macabebe sa Pampanga. All levels din walang pasok sa kaparehong probinsya, partikular sa may Santo Tomas, Bacolor at sa Minalin. Preschool to high school naman ang suspension sa Sasmuan at San Fernando sa Pampanga pa rin. Preschool to high school din walang pasok sa Barangay San Nicolas, San Pedro at Santa Lucia. At preschool to high school din walang pasok sa Barangay del Rosario, Barangay Santo Niño at Baliti sa Pampanga. At panghuli na lamang natin, wala ring pasok dito sa may bahagi ng San Simon, preschool to high school at nakadepende na yung suspension sa mga school administrators. At dahil nga mahigit 2 linggo ng inuulan, yung ilang bahagi ng bansa, puntahan naman natin yung tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay nito. Batay nga sa datos ng ahensya hanggang kagabi, umabot na sa mahigit 200,000 pamilya o higit 1 milyong katao yung naapektuhan nung habagat. Umakyat naman sa 14 yung bilang ng patay, 5 yung sugatan at 8 pa yung patuloy na pinaghahanap. At umakyat naman sa 2 milyon yung pinsala sa sektor pa lamang yan ng agrikultura. At sa kabila nga ng mga hamon, mahalaga pa rin na mag-abang tayo sa panibagong araw. Abangan ang ating sunrise pagsapit po yan ng 5:43 ng umaga. Sunset naman natin 6:16 ng gabi. At sa punto pong ito, makakapanayam na natin ng live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning po, Sir Meno. Itong mga nakalipas na araw, tinamaan ng buhawi itong bahagi ng Maynila at yung bahagi ng San Miguel sa Bulacan. Kahapon naman, isang ipo-ipo o water spout yung nanalasa sa may bahagi naman ng Iloilo. Ano po ba itong water spout at paano ito nabubuo? At ano po ba yung mga kaugnayan nitong mga safety tips? Una sa lahat, magandang umaga rin, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang tinatawag nating water spout, ito'y kapares lamang ng buhawi, kaya lamang ito ay nangyayari o nag-o-occur lamang sa karagatan. At ang mga tips natin para makaiwas dito, kapag nakakita tayo ng water spout sa karagatan, ay iwasan natin ito dahil posible tayong matangayin dito. At kung mayroong mga layag ang ating bangka ay ating ibaba upang hindi tayo madala ng malakas na hangin patungo sa loob ng water spout. Ayan, tandaan na lamang natin yung mga binigay na tips ni Pag-asa Weather Forecaster Mendoza, lalong-lalo na dun sa ating mga kababayang pumapalaot kung saan nga nagaganap yung mga water spout o yung ipo-ipo. At ito naman po, Sir Meno, dahil may ilang bagyo tayong binantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility nitong mga nakalipas na araw, ipinatatanong ng Panahon TV follower na si Dina Lizelle Rejano, saan po ba nakukuha yung mga international names ng mga bagyo? Okay, para sa kaalaman ni Dina, ang ating mga international name, ito dinedesignate ng Regional Specialized Meteorological Center na sa ating area, sa Asia, ay Japan ang nagde-designate dito dahil sila yung designated na
magbigay nito na designated ng WMO. Samantalang yung mga lista naman ng mga pangalan, ito ay contributed ng mga bansa dito sa Asia. At ilan sa mga contributed na pangalan ng Pilipinas na gamitin para sa international ay itong hagibis, simaron at saka talim. Ayan, dahil na nalaman natin na may na-contribute din naman pala yung Pilipinas dun sa mga international names ng mga bagyo. Naway nalinawan ka sa iyong tanong na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Ito naman po, Sir Meno, dahil nga bahagyang humina yung habagat nitong mga nakalipas na araw, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano yung naging dahilan nito? Okay, ang naging dahilan naman ang paghina ng epekto ng habagat dahil lumayo na nga itong nakakahatak dito at isa ngayon sa kasalukuyan, ang bagyong yun ay nandun na sa bandang Hainan, China, kaya't ang epekto nito ay halos dito na lamang sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Nabanggit nyo nga po na limitado na lamang doon sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon yung epekto ng habagat. Ano po ba nga magiging impact pa niyan sa ating mga karagatan? Mayroon pa rin po bang nakataas na gale warning sa ngayon? O sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning at ito'y nakakonsentrate nga dito sa baybaying dagat simula dito sa Batanes area hanggang dito yan pababa hanggang sa Pangasinan. Malalaki pa rin ang alon na dulot ng habagat kaya pinag-iingat ang ating mga mangingisda na huwag pumalaut sa nasabing mga lugar. At ito po panghuling katanungan na lamang po, ano po ba magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at mayroon po ba tayong inaasahang sama ng panahon ngayong weekend? Okay, para naman sa magiging lagay natin panahon sa araw na to dahil patuloy pa rin ang epekto ng ating habagat dito nga sa kalurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, gayon na rin dito sa Cordillera Administrative Region at sa probinsya ng Zambales. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi pa rin ng ating bansa, makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon naman ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At ay nakasama nga natin ngayong umaga, wala pong iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Maraming salamat po sa mga paalalang inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.